kailangan talaga namin yung oras namin dito kasi si Carlo gusto niyang gihatid yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya. Yun po ang totoo. Hanggang ngayon nasa ng tatay mo? Nasa kulungan dahil sa droga yan. Nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Malacanang. Nauulitin ko, mag-resign ka na! Ako po, si Carlo Mendoza, Giggle Kid. Mga influencer po kami. Pumunta po kami dito para suportahan ang Duterte at ang mga Pilipino at Pilipinas. Dahil kitang-kita namin, marami nang lumabas, marami na kami nakita, lahat ng kabataan na apektuhan na. Dahil hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan, kundi lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. Dahil dyan, dahil droga rin ang umasak sa pamilya ko. Droga din ang dahilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Hindi ko nahayaan na yung mga ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, siya ang pasimuno. Dahil alam namin na mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila. Nasasabihin nila, ginagamit kami mga kabataan para lang magpaingay. Hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa namin Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino, nagalit na. Di ba sinabi mo, nagbabaguhin mo Pilipinas? Di ba? Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, yung bagyo na sunod-sunod na tumaan, na maraming namatay na Pilipino, marami ang nadisgrasya, nabaha, marami. Pero anong ginawa mo? Wala. Nakuha mo pang manood ng concert. Nauna mo pa yun. Kung mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang presidente ng Pilipinas, ipakita mo noon pa lang. Dahil nung nag-campaign ka pa lang, kung ano-ano pinakita mo, gumawa ka pa ng movie, nakala namin na totoo. Pinutol mo kami. Niloko mo kami. Kung ano-ano pa ang pinakita mo para lang umangat ka, para mailuklok ka lang, hanggang sa naniwala ang ibang Pilipino, hanggang sa marami ang gustong magluksok sa'yo. Pero ano nangyari? Nung nagluklok sa'yo, anong ginawa mo? Nung naging presidente ka, nagsimula, naghirap kami, kung ano-ano nangyari, tumaas ang diesel, tumaas ang mga presyo ng bigas. Kaya kami nagagalit sa'yo, lalo na kaming mga kabataan, nung mga sa'yo, lalo na ako, nakala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Kundi nagdroga na lumaganap sa buong Pilipinas. Kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Malacanang. Nauulitin ko, mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mga kababayan kong Pilipino, sabay-sabay natin isigaw. Mag-resign! 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 Sisigaw natin! Duterte! 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 Ito na lang ang sasabihin ko sa iyo, Marcos. Lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kaming mga kabataan, porket kabataan, ay kailangan asikasuhin ang mga pag-aaral. O, alam namin yun. Alam namin yun. Pero bakit ganun naapektuhan ni kami? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa naapektuhan sa droga na yan.
kami mga kabataan, hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa'yo. Kahit marami ka pang ipadalang militar, dahil hindi kami malulupik ng kung sino man, dahil kami ay Pilipino din. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon nagagalit sa'yo, dahil katulad ng ginawa mo sa isang katulad naming mga Pilipino, lalo na mga kabataan, kung ano-ano na lang nangyari sa mga kabataan. Dahil dun din sa nakatira kami, ay maraming mga nagdodroga, maraming kaming narinig na nag-aabutan ng droga, hanggang sa nalaman namin, hanggang sa nakita namin. At nung nalaman ko, pati Su Duterte, Sara, kinalaban mo, kaya kami nagalit sa'yo, dahil kami sumuporta rin sa'yo. Alam mo kung bakit nangyari sa ate ko? Alam mo kung anong nangyari? Dahil sa droga na pinalaganap mo. Ginahasa ang ate ko na nawala sa bisyo. Nang dahil sa bisyo sa droga. Yun ang dahilan ng droga. Kaya bakit kami sa iyo naniniwala na bakit ka maniniwala sa mga pinapadala mo na trolls kami? Trolls yung mga Pilipino, pinabayaran. Hoy! Paya ka naman sa balat mo! Hindi kami bayaran! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad. Hindi kami bangag. Kaya nananawagan pala ako sa mga Pilipino na nananatili sa bahay. Mahiya naman si Marcos. Kahit ano pa ang panakot sa atin, huwag kayo mag-alala. Suportado kayo na buong Pilipino. Lumabas na kayo, mga kapwa namin Pilipino, lalo na mga magulang nyo. Huwag kayong matakot na akala nyo mapapahamak ang mga anak nyo. Kami bahala, lalo na ako magpapatunay. Ako magpapatunay sa inyo na kami ang susuporta sa'yo, lalo na ako. Ikaw bata ka, nanonood ka. Alam ko nanonood ka dahil maraming lumaganap na social media. Alam namin kung bakit kami galit. Dahil hindi namin din gusto gawin to. Pero dahil sa ginawa mo, dahil sa ginawa mong meeting, kung ano-ano, alam mo, nagalit na sa'yo. Umpisa pa lang, nagagalit na sa'yo. Hinintay lang namin na bumawi ka sa dulo. Pero anong ginagawa mo? Wala. Hanggang sa nagalit na. Hindi ba sabi mo, tigre ka? O sige na, nanawagan ako sa'yo. Pumunta ka, magpakita ka sa buong Pilipinas para na sa ganun, kung tigre ka talaga, ipakita mo sa amin. Dahil nalaman namin na talagang tigre ka. Dahil nilamo mo kami, pero hindi kami magpapalamon sa'yo ng buong buo. Dahil kaming mga Pilipino, marami na kaming napagdaanan. Dahil kami isang matatag na Pilipino. Kami ay babangon ng babangon na kasama si Inday Sara Duterte. Huwag kang masyadong magtaka, Marcos, hindi kami takot sa'yo, lalo na mga kabataan. Dahil kami, lalo na ako, palaban kami. Lalo na ako, palaban din ako. Hindi ako nagpapasubik kahit sa kanino. Ako ang isang Pilipino, lalo na ang mga kasama ko, kapwa Pilipino na naghihirap din sa Saudi. Minsan yung iba, nag-uuwihan pa para lang magpadala sa pamilya nila. Pero nung napahamak yung pamilya nila, hindi mo ba nakikita na naghihirap din ang mga Pilipino na sa ibang bansa? Hindi mo ba alam yun? Tapos ikaw, nagdodroga ka, pinapalaganap mo. Hayop,
Grabe ka talaga! Duwag ka! Okay, maraming salamat po sa lahat na nandito. Kami po ang Star Image Fam. Kasama po namin ang mga anak-anak at namin si Majo at si Carlo. Hindi po namin sila pinalaki ng ganito. Nasa amin na sila ng 6 years. Simula nung lumalabas sila sa TV, nag-viral sila, hindi po ganito ang pagpapalaki namin. Pero kaya kami nandito sa EDSA ngayon, nilaan talaga namin yung oras namin dito. Kasi si Carlo gusto niyang ihatid yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya. Yun po ang totoo. Hanggang ngayon nasa ng tatay mo. Nasa kulungan dahil sa droga yan. Yun po ang totoo, kaya kami nandito dahil sa kagustuhan ng batang si Carlo. Hindi po siya ginagamit, hindi po kami bayad, nandito kami para sa pagmamahal sa bayan. Ngayon lang nangyari sa atin to, di ba? Opo, tama po yun. Kung may marami sa amin nakakakilala, lalo na kay Carlo na nagsalita kanina, siya po yung anak-anakan ni Vice Ganda. Na batang makulit noon, na laging kasama ni Vice sa mga pelikula niya. Kahit si Majo, ayan si You Don't Know Girl, si Majo, wala pong pumilit sa amin dito, hindi po namin sila tinuruan, bagkos sila pa ang nagpumilit sa amin na pumunta dito sa EDSA dahil naaawa na sila sa Pilipinas. Dahil sa murang edad nila gusto na lang ipaglaban ang Pilipinas. Sa mga kapwa naming influencers na siguro ngayon tinatawanan lang kami dahil lahat sila kampe sa gobyerno dahil may nahihita sila. Meron silang nakukuhang talent fee. Bawat imbita sa kanila ng gobyerno, may bayad sila dahil influencer sila, mga artista sila, may talent fee sila. Kami wala. Nagpunta kami dito ng buong puso. Gusto namin ipaglaban ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Kitang-kita naman po natin ang panggigipit kay VP Sara. Nakita nyo, inuuna ang confidential funds na pusisiin kesa iprioridad ang pangangailangan ng mga Pilipino. Nakita po natin, ang dami pa rin nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, lalo na sa sektor namin, sa entertainment industry, na ang walang ibang laman ang news ng mga top networks na yan, kundi ang pagdurog sa ating VP Sara Duterte, na talagang nagmamahal sa Pilipinas. Nakita nyo naman, kahit anong pagdudurog na ginagawa, lumalaban tayo ng patas, lalo na ang ating VP. Protektahan natin ang Vice President, guys. Imbis na mag-stay lang kayo sa bahay, pumunta kayo dito, mapayapang rally to. Okay? Lahat dito na nandito, nagmamahal sa Pilipinas. Yung mga nag-i-stay lang sa bahay, nanonood lang, lumabas na kayo. Wala dyan sa pagpindot nyo ang tamang laban, ang totoong laban. Nandito yan sa EDSA, kasama namin. Lumabas na kayo, ano pang iniintay nyo? Ginagago na tayo. Kinakamkam na ang pera ng bayan. Nagbubulag-bulaga pa rin ba tayo? Okay, lahat dito walang bayad. Sinasabi nila may pinapapirma daw para bayaran. Meron ba? Walang bayaran dito. Lahat dito nagmamahal ng tunay sa Pilipinas. Dagdag ko lang, alam nyo bang nabash kami ni Maharlika? Pero mahal na mahal namin si Maharlika dahil ang news na lumabas is, ano daw tayo? Troll farm. Dahil influencer kami, meron daw kami mga alagang troll farm. Gusto namin ipabatid na, Madam Maharlika, mahal na mahal ka namin. Hindi totoong kami ay may troll farm. Wala kami dito ngayon kung meron kaming troll farm. Naintindihan namin, nag-message ako personally kay Madam Maharlika, tumingi ako ng sorry at yun ay isang misunderstanding lamang. Nandun kami, gusto namin magbigay ng amount sa kanya para mapakinggan niya kami. Dahil ang gusto namin siwalat yun sa Indian na dumidikit kay yung kay Kumar, dahil may alam kami doon, gusto namin siwalat yun para lang makalapit sa kanya magsabi. Pero hindi kami troll farm, Maharlika. Mahal na mahal ka namin, kasama ng sambayan ng Pilipino, mahal na mahal ka namin.
Andito kami dahil kay Carlo, dahil ang kapatid niya nirape ng tatay niya. Kaya kami nandito. Diba? Dahil sa bawal na droga na yan. Kaya kami nandito, wala sa amin nagbayad, wala kaming pakialam, kumawalan kami ng trabaho, wala sa amin kumuhang mga bookings o mga events ng mga local government na kampe sa pamahalaan na yan. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin, magbago na tayo dito sa pamahalaan. Ibahin na natin ang sistema. Kung dapat bumaba sa pwesto, bumaba. Mahiya kayo sa mga Pilipino. Pera namin yan, hindi nyo pera yan. Tama. Ganon ang ginagawa namin ngayon. Kaya wag kang magtaka na, Marcos. Nawawak eh. Ayan. Basta, nandito kami para supportan si Sara. Si Sara. Nagkakaano na ako na ako. Vice President Sara Duterte. Inuuna mo pang pabagsakin si Sara Duterte. Hoy! Hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay. Kaming mga Pilipino, kahit mahirap kami, kahit mahirap kami, hindi mo maloloko ang mga Pilipino, lalo't namulat na kami. Lalo na kami. Dahil nakita namin na kung ano-anong ginagawa mo kay Sara Duterte. Marcos, mag-resign ka na. Kung hindi mo kayang panindigan ang pagiging presidente mo. Lalo't hindi mo naman talaga nagawa, kundi kinamkam mo lang ang pera ng kaban ng Pilipinas. Kaya wag kang magtago. Wag kang magtago sa mga militar mo. Huwag ka magtago sa mga milyon mong pera sa Malacanang. Dahil kami, kapag nagalit ng todo ang mga Pilipino, baka dyan sa Malacanang umabot ang galit namin. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat. God bless sa lahat po. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas!